Medyo may katagalan na rin si Jessica bilang military trainee. Ang lahat ng kasanayan niyang pinag-aaralan ay ang maghahanda sa kanya sa ilang sitwasyon na magiging mahirap para sa iba. Pero nang dumating ang isang lalaki sa kanyang harapan, ay bigla na lamang nawala ang lahat ng kanyang kaalaman. Agad siyang nanginig at napatanong sa kanyang sarili kung ano nga ba ang meron sa kanila ng araw na iyon. Sa eroplano ay nakahanda na si Jessica na makauwi para sa holidays. Nasasabik na rin siyang makita ang kanyang pamilya na matagal-tagal na rin niyang hindi nakasama. At ang pagiging malayo sa kanila ni Jessica ay nagiging mabigat sa kanyang puso bawat araw. Alam niya naman na kung ano man ang kanyang ginagawa ay para lamang yon sa kaligtasan ng kanilang bansa. Gayunpaman ay may bagay pa ring mas importante sa kanya. Pagkakuha ng kanyang passport ay agad na siyang nagtungo ng boarding gate at nang mapatingin siya sa kanyang upuan ay napagtanto niyang may mali sa araw na iyon na hindi niya mawari. Ang flights ay pwedeng maging nakakalula sa iba o nakakatakot. Nakaupo ka sa isang lugar na wala kang masyadong magagalawan, kung saan kailangan mong maging komportable. Pero hindi natin maitatanggi na ito ang pinakamagandang paraan para makabiyahe sa malayo ng mabilisan. Ito ang kailangan ni Jessica ng araw na iyon at nang nagboard na siya ng kanyang flight ay nag-overbook na ito. Indikasyon na okupado na ang bawat upuan ng eroplano at wala nang paraan pa para makakilos kang malaya sa iyong pwesto. Ang hindi niya alam ay may tutupad naman ng kanyang kahilingan. Gaya ng isang normal na miyembro ng military, ay nagawa ng lumaban ni Jessica sa maraming pagsubok para sa kaligtasan ng kanilang bansa at mamamayan. Kaya naman, ang propesyon nila ang isa sa pinaka-hinahangaan ng tao. Nang araw na iyon, isang particular na lalaki ang eksaktong nakakaalam ng dapat na gawin. Kahit naman sino sa atin ay nagnanais na makabiyahe ng maayos at komportable. Ang business class at first class ticket naman kasi ay masyadong mahal kaysa economy class lamang. Wala namang kaalam-alam si Jessica na hindi siya magiging ganun kakomportable ng mga sandaling yun. Suot ang kanyang uniform at isang bag sa kanyang balikat ay nagawa niyang magtungo pabalik sa eroplano at ang boarding pass niya na nakanumero sa 31B. Kaya naman, kailangan pa rin niyang maghintay bago makaupo ng tuluyan. Nang makapasok ng eroplano ay napasili pa siya sa may business class at nakita kung gaano ito kalawak at komportable. Ganun pa man ay mahal ito at hindi niya makakayanan. Habang si Jessica ay naghahanap ng kanyang mauupuan ay nadinig niya ang pagsasalita ng air hostess patungkol sa kanya na hindi niya mawari. Nagpatuloy lamang ang babae sa pagtatag ng mga gamit sa paligid hanggang sa dumating na ang row 31 seats. Agad din iangat ni Jessica ang kanyang bag na nasa balikat at iniligay na muna ito sa overhead compartment. Ang ilang minutong paghihintay niya sa pagkakaupo ay halos umabot na ng 20 minuto pero ang eroplano niya ay tila nalilate na sa pag-take off. Hindi maalis ni Jessica ang pag-iisip na maaaring may problema pero pwede naman talagang madelay ang take off ng isang flight dahil sa ilang kadahilanan gaya ng sama ng panahon. Ang nakakapagtaka lamang ay maaliwalas naman ang kalangitan ng araw na iyon. Sinubukan niyang kausapin ang flight attendant para alamin ang dahilan, subalit hindi niya ito matagpuan. Ilang sandali pa ay nakadinig na siya ng ilang nakakabang pagbubulungan sa paligid. Doon, napagmasdan ni Jessica ang crew cabin na waring kumikilos ng kakaiba. Tila nagmamadali silang gawin ang isang bagay sa isang gilid ng eroplano. Ano nga ba ang nangyayari? Tanong ni Jessica sa kanyang sarili. Hanggang sa malaman niyang ang pinag-uusapan nga ng lahat ay ang isang pasahero at isang pasahero doon ang lumapit na sa kanya ng harapan. Ang flight attendants ay tila bahagyang kinilig habang tinatakpan ng bibig nila ng kanilang kamay. May isang bagay na nangyayari at hindi na ito nagugustuhan ni Jessica. Malamang na wala silang ibang pinag-uusapan kundi siya lamang. Sanay naman siya sa mga titig at bulungan sa tuwing bumabiyahe siya ng naka-uniforme pero ramdam niyang may kakaiba ng mga oras na iyon. Bandang huli ay naisipan ni Jessica na baliwalain na lamang ito at hindi napansinin pa. Pagod na rin kasi si Jessica at nais na lamang magpahinga sa kanyang pwesto. Ayaw niya ng problema ng araw na iyon. Kahit na sa tuwing siya ay off-duty ay hindi na siya magiging handa sa panganib kung sakaling kailangan niya itong mapigilan. Hanggang sa mapansin niya ang isang lalaki
na biglang lumapit sa kanya. Wari mo bang dekada ang lumipas sa paglapit ng lalaki sa biglaang pagtigil ng oras base sa pakiramdam ni Jessica. May idea na siya kung ano man ang mangyayari at hindi nga siya nagkakamali. Agad nagsalita ang lalaki habang si Jessica ay inilapit na lamang ang kanyang muka para ipabasa ang kanyang intensyon dahil para siya nitong pinaghihinalaan. Paglapit ng lalaki ay agad nitong kinausap si Jessica at nagsabing kinakailangan nitong umalis dahil para umano yun sa iba. Ang lalaki ay nangatwiran at hindi naman din nagpatalo si Jessica. Pinakita naman din ni Jessica ang hawak niyang ticket kung saan malinaw na nakalagay na siya ay sa 31B. Tumayo pa siya para ito ay masigurado at nang makitang nasa tama naman siya, dahilan para hindi siya lalong magpatalo sa lalaki. Sino nga naman ang lalaki na iyon at anong laro naman ang kanyang nilalaro? Tumingin sila sa flight attendants para sa assistance, ngunit sila ay nagtunguhan lamang hanggang sa isang di kilalang lalaki na ang nagpaliwanag na dahil si Jessica nga ay isang military officer ay hindi ito pwede sa kanyang inuupuan. Sinabi pa ng lalaki kung gaano niya pinagmamalaki ang mga military sa ginagawa nilang hirap para mailigtas at maprotektahan ang kanilang bansa. Subalit kinakailangan lang talaga ni Jessica na lumipat ng ibang pwesto para siya ay makapagpahingang mabuti. Nakinig naman din si Jessica sa sinabi ng lalaki at hindi na niya malaman ang kanyang gagawin. Ayon sa lalaki na mauobliga siyang tanggapin ang kanyang business class ticket bilang pasasalamat na rin sa matinding trabaho at hirap niyang pinagdaraanan. Siyempre, tumanggi din naman si Jessica nung una pero labis itong nagpumilit. Ipinaubayan na rin niya ang kanyang upuan at naglakad na papunta sa hallway ng eroplano. Medyo naguguluhan man sa mga nangyayari ay natigilan na lamang siyang bigla nang mamasdan ang mas malawak at komportabling pwesto niyang kalalagyan. Tiyak na magiging maganda na ang kanyang biyahe at nais niyang gumanti ng pasasalamat. Bilang isang miyembro ng military ay madalas siyang madaming tinatrabaho sa bawat araw at maghapon. Kaya naman normal na sa kanyang katawan ang mapersa sa pagod. Umaasa na lang si Jessica na pagod at sakit ng kanyang katawan ay mapapawi rin kapag siya'y nakauwi na. Kaya naman ang ticket na ibinigay sa kanya ng lalaki ay talaga namang itinuturing niyang isang magandang regalo. Habang nakaupo sa komportable niyang pwesto ay hindi na mawala sa isip ni Jessica ang lalaki. Ang butihing lalaki na iyon ay di hamak na mas malaki sa kanya. Kaya kung siya ay hindi kalakihan ay hindi na komportable sa pwesto niya kanina, ay paano pa kaya ang lalaki na yun na nagpaubaya lamang? Malamang na ang misteryosong lalaki na iyon ay nagpapabaluktot na sa kanyang pinupwestuhan. Wala din namang magawa si Jessica para sa kanya dahil kapag binalik niya ang first class ticket ng lalaki ay alam niyang ito ay kanya lamang tatanggihan. Agad naglabas si Jessica ng piraso ng papel, sinulatan ito at inipitan ng $20. Pagkatapos ay nakiusap siya sa stewardess na ipadala yon sa lalaki na nasa 31B. Ang lalaki naman nang matanggap ang liham ay agad itong binasa. Sana'y tanggapin mo ang nilalaman ng liham na ito. Kung ang lahat ng tao ay kagaya mo na nakahandang magbigay sa kapwa bilang pag-alala sa kanilang serbisyo o nagawa, ang mundo ay tiyak na magiging tahimik at mapayapa. Sana ay kasya na sa iyo ang perang ito, may libre kita ng kahit pang merienda man lamang. Pero syempre, tumanggi naman ng lalaki. Sa halip ay nagbalik ito ng isa pang liham para kay Jessica. At nang mabasa niya ito, ay hindi niya naiwasan ang mapangiti. Sinasabi doon na hindi niya matatanggap ang kanyang inaalok, pero nais niyang makita ito at makausap pagbaba nila ng eroplano. Doon na lamang siya umano nito ililibre ng makakain. Isa ba itong date? Si Jessica ay animong kinilig at nagsagawa na naman ng panibagong liham para makatugon sa lalaki. Sinasabing sumasang-ayon ito sa kanyang paanyaya. Pagkalapag ng eroplano, ang dalawa ay nagkita agad sa isang restaurant. Si Jessica naman ay hindi na rin naitago ang kanyang pagkasabik. Waring may koneksyong naramdaman ng dalawa sa isa't isa na hindi rin nila inaasahan. Ang lahat ay naganap ng biglaan sa isang pagkakataon na hindi nila inakalang mangyayari, na parang isang fairy tale. Sa isang eroplano pa kung saan ang nasa isip lamang nila ay ang makapag-relax at makabiyahe ng maayos. Isa itong memorya na hindi mawawala para sa kanyang isipan kailanman, at ito ay dahil sa lalaking tumulong sa kanya. Naging masaya naman ang lalaki nung una, pero sadyang hindi nito tinanggap ang pera ni Jessica. Sa halip ay ninais na lamang niya itong makilala.
Ang mga tao naman doon ay naging saksi sa dalawa, hanggang sa naikalat na nga ang pangyayaring ito sa karamihan. Isang babae doon na si Jessica Titus ang nakasaksi sa buong pangyayari, ang nagsagawa ng post para sa kanila. Pag-post noon kasama ng hashtag na Love What Matters, isang oras pa lang ay humakot na agad ng 4,000 shares. Dahilan para magbahagi din ang ibang mga tao ng kanya-kanya nilang kwento ng pag-ibig. Ang karamihan talaga sa tao ay may mabuting puso na tumulong na kung minsan ay hindi lamang natin nakikita. Kadalasan, ang mabuting puso na iyon ay nagbibigay daan din sa pag-ibig at matamis na pagmamahalan ng dalawang tao.